Severe tropical storm Uwan left a trail of destruction in Cagayan. Let's check the situation in the province with our mobile journalist Mermon Reyes. Merimon, okay, kahapon malakas ang hangin kung nasaan ka. Ngayon parang maganda panahon ha? Oo, Lord Denise, maganda naman na ang panahon, pero ang binabadya pa rin dito sa Cagayan, nasa Tuaw, Cagayan kasi tayo, is yung pag-apaw ng tubig. Pero ngayon kasi dito, nasa Barangay Barangquag, Tuaw, Cagayan tayo. Kung saan, yung nakikita nyo sa likod ko, yan ang Chico River. So, parang tributary river din yan ng Cagayan River, pero ang pinaka nasasalo din itong tubig galing sa Mountain Province, sa Kalinga, and nitong linggo ng gabi, yung ilog na yan umapaw dito at inanod ang barangay. Hindi naman masasabing wiped out, pero lagpas sa height o kaya yung bubong ng bahay yung naging taas ng tubig dito. So ito ang itsura ngayon. Yung inaapakan ko, technically hindi dapat ito yan. Pumantay na siya doon sa pinakakongkretong pathway. Pero supposedly ito ay maisan. Ngayon, natabunan siya ng putik na iniwan nga noong nag-subside naman bandang hapon kahapon. Ito nga pag-apaw ng tubig sa ilog. So ito yung lagay dito ngayon ng mga bahay. For example, itong isang tirahan na to, medyo limited kasi tayo sa signal natin. Itong bahay na to, lahat naman daw sila ng mga residente dito beforehand, alam naman nilang meron silang preemptive evacuation na ginagawa. So ang ginagawa rin nila, yung mga gamit nila, inaangat din nila sa taas ng bubungan. Pero dahil nga hindi rin naman nila masusukat kung gaano talaga kataas yung pag-apaw ng tubig dito, lahat inanod. Ultimo yung mga gamit nila, yung mga appliance nila, even yung barangay hall dito, yung tanod post dito, nalinis din, natanggal talaga lahat, tinangay. And itong mga nandito, na nakikita ninyo, mga troso rin yan na kasamang inanod bukod dito sa mga putikan. And for example, dito ang nakubre na lang nila yung kanilang cabinet, yung kanilang kama na so far naman mapagbigay naman ng panahon, kaya dito muna sila mananatili at unti-unti muna rin silang nagre-recover kung ano yung magagamit pa nila. Ang problema nga lang din nila, yung maisan supposedly, parang 1 hektarya to, ngayon, natabunan na ng putik. So problema rin nila, paano rin sila makakabango na dito. Ang nakausap din natin kanina, si Cagayan Vice Governor Manuel Mambang, nasabi niya, para dito sa lugar na 700 to 1,000 evacuees pa yung nananatili. Merong mga local power outages, pero hindi pa naman daw talaga sobrang naapektuhan yung dito sa lugar din ng Tuaw. Kasi hindi naman naging sobrang lakas talaga yung ulan. Pero ang binadya talaga nila, yung mga umapaw na tubig. Doon naman, Tugigaraw, hindi pa kasi tayo nakakapunta doon, pero sa monitoring natin, yung Bunton Bridge doon, lagpas-lagpas na sa critical level, 12 meters high na yung taas ng tubig. Doon kasi sa Bunton Bridge, nandoon ang Cagayan River. Ibig sabihin, ganun nakataas yung level ng tubig, very alarming na siya. Kaya sa unang pagkakataon, na-confirm natin to, for the first time, yung Bunton Bridge ay temporarily nakasara muna. Ang nasabi rin sa atin dito ni Vice Gov, luma na rin daw kasi yun, kaya delikado. Kahit pasubukin ng mga sakyan, pagkakunwari nagkasabay-sabay, yung chances na baka biglang bumigay o kaya naman baka biglang umapaw pa talaga ng todo-todo yung ilog doon, delikado siya. So ngayon, ito yung pinakaginagawa nila, plus yung lokal na pamahalaan, ina-assist din nila ngayon yung mga lugar na kakailanganin pa ng tulong, especially sa mga susunod na araw. Balik sa inyo. Yung malayo ka sa Chico River, Merimon, Itong likod natin na to, siguro try nating lumapit kung hanggang saan kaya ng signal. Pero part na talaga ito ng Chico River. Ang kwento rin sa atin ng mga residente, technically, lupa pa dapat ito ng Barangay Barangquag. Pero sa mga lumipas na taon, pagka may bumibisita talaga o dumadaan dito malalakas na bagyo, nalalamon yung lupa. Kaya natatapyasan na. Kaya parang nakikita, umusog na rin dito yung ilog. Pero supposedly, ilang kilometro pa dapat ang lupa itong Barangay Barangquag. Lahat daw kasi ay yung mga tubig galing Cordillera, tubig galing sa ilang mga kalipit na dams, tubig galing Sierra Madre. Sila nagiging catch basin daw kaya talagang yung tubig daw talaga ang bilis umakyat. Especially ang Tugigaraw kasi yun talaga yung isa sa major catch basins from Aurora, Mountain Province, Kalinga, even sa Nueva Vizcaya. Kaya nga itong Isabela, pati dito sa taas ng Cagayan, ang pinakabinabadya nila bukod sa pagbuhos talaga ng ulan, kung hindi man daw naging matagal yung pagbuhos ng ulan, yung mga tubig naman na bababa, yung sasaluhin
ng kanilang mga lalawigan, yun din yung isang dilema o problema nila. Kaya dito, buti naman nga daw kahapon, afternoon, yesterday, humupa naman na raw. So yun nga lang, nakikita natin yung pinsala sa paligid. Ito yung mga troso, nakakalat pa dito na unti-unti nilang nililigpit. Ito yung isa pang tirahan na inanod din. And yung marker nila, sabihin na natin ganito kasing taas lang nung netong SUV, pero lagpas dyan yung taas ng tubig na umapaw mula sa ilog. So, well, medyo nakakalungkot din kasi yung mga nakausap din natin dito na mangiyak-ngiyak din talaga sila sa kanilang karanasan. Pero karamihan naman talaga sa kanila, maaga silang nag-evacuate. Ang nakwento rin nila sa atin, sa mga normal na araw, basta raw umuulan, dito sa side na to, papailog, may mga nagbabantay na raw talaga agad. Para kung sakali makikita nilang gumagapang na dito, magsisilikasan sila kahit hindi raw yung bagyo. Basta normal daw na ulan at pag nakita nilang umapaw, alis daw sila. Pero on the case of supposedly Super Typhoon Uwan, pero naging bagyong Uwan, sila, maaga rin silang nagsilikasan. So pagbalik din nila dito, yung mga natira, kung anong gamit na lang yung malilikom nila ulit, yun na lang daw. Mag-ingat kayo dyan at maraming salamat. Hinahanap ka na sa Senado. Magsisimula na ulit ang session ang ating mobile journalist, Merymon Reyes.